Kamusta kayong lahat? Ako si Dr. Erdy, isa akong cardiologist at isa rin akong heartbeat specialist kaya Heartbeat Doc ang pangalan ng channel na to. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga videos, sa patuloy na pagtangkilik sa channel na to, sa mga comments, sa mga questions na inyong nilalagay. I will try my best to answer all of them. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang madalas na findings na nakikita sa chest x-ray. Yon ay ang heart enlargement or cardiomegaly. So, kung meron kayong findings na mga ganito sa inyong chest x-ray, tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ang chest x-ray ay isa sa mga pinakamadalas na examination na pinapagawa. Hindi lamang kung tayo ay may nararamdaman o mga simptomas ng posibleng sakit, pati na rin sa mga clearance, for example, pre-employment, o kaya yung kahit general check-up or periodic examination. Maraming nakikita sa chest x-ray and I will be showing you an example. Ito ay isang normal na chest x-ray at sa chest x-ray makikita natin yung lungs at sa gitna ay makikita din ang puso at yon ang yung kulay puti dun sa gitna, yan ang ating puso. And normally, pwedeng makita sa x-ray kung lumalaki or normal lang ang size ng puso. Ang puso natin dapat kasing laki lang na ating kamao, so pag yon ay tinapat sa x-ray, ito medyo maliit lang kasi, no? Pero pag yung natural na size ng x-ray at tinapat natin yung ating kamao, dapat ganun lang kalaki ang ating puso. May mga findings na nakikita sa chest x-ray na may posibilidad na may heart enlargement or paglaki ng puso. Doon makikita natin yung mga findings na mga possible tulad ng the heart is enlarged or the cardiac shadow is prominent. Pag nakalagay na ganon, dun sa conclusion naman ay may cardiomegaly. Ang cardiomegaly, ang ibig sabihin nun ay heart enlargement. At ang usual na enlargement ay nakikita sa left side ng heart. Pero kailangan nating maintindihan kung ano nga ba ang mga findings na ito, kung ito ba talaga ay accurate, at kung ano ang ibig sabihin ng mga findings na ito. Gaano nga ba ka-accurate ang chest x-ray sa pagtingin ng heart enlargement? Unang-una dapat nating malaman ay may mga raming factors na may kasama doon ang mga technical factors sa pagkuha ng film ng x-ray. Una, yung lapit ng pasyente doon sa x-ray tube, yun yung naglalabas na x-ray, ay may dapat around 6 feet or 6 na pie. Yun ay standard na naman sa mga usual laboratories na ating pinagkukuhanan ng ating x-ray. Pangalawa, depende rin ito sa ating posisyon. Mas accurate ang pagdetect ng heart size ng x-ray at pagbasihan ito ng heart enlargement kung ito ay tinatawag na PA view or postero-anterior. Yun yung view na tayo ay nakatayo, tapos tayo ay nakaharap doon sa film, doon sa mismong dingding, at yung x-ray tube ay nasa ating likod. Yung mga ibang position tulad ng AP, yung nakaharap tayo doon sa x-ray tube, yung opposite na position, or yung nakaupo, yung sitting, o kaya naman yung supine na nakahiga, ay hindi ganon kalakas ang accuracy or kataas ang kanilang accuracy pagdating sa pag-check ng heart size. Sa mga ganong posisyon, ang nilalagay lang ng ating mga experts, yung ating mga kaibigang radiologist, ay the cardiac shadow is enlarged or prominent. Ibig sabihin, mukha itong malaki, pero hindi sila nagko-commit na dahil ito sa paglaki ng puso, dahil pwede nga ito sa hindi dahil ito ay sa ideal position na PA view. Isa pa, depende rin ito sa kung anong phase ng paghinga natin kinuha ang x-ray. Kaya kung kayo ay nakuha na ng x-ray, mapapansin ninyo or baka matandaan ninyo na kayo ay pinahinga ng malalim. So, ibig sabihin nun, kung hindi kayo masyadong huminga ng malalim, pwedeng hindi din maging accurate ang pag-detect ng x-ray sa heart enlargement. Kung ang lahat naman yon ay naging standard, ibig sabihin ito ay PA view, tapos 6 feet yung layo, tama yung position, kayo ay huminga ng malalim, pwede pa rin magkaroon ng cardiomegaly sa x-ray kahit wala naman at kahit normal naman talaga ang size ng puso. Yun ay dahil hindi naman talaga 100% accurate ang mga test. In fact, sa mga pag-aaral, ang sensitivity ng x-ray na mag-detect ng heart enlargement ay 34 to 40%. Ang maganda dito, yung specificity naman nito ay mataas at more than 80%. Anong ibig sabihin nitong sensitivity at specificity? Ang ibig sabihin lang nun sa x-ray, halimbawa, may nakuhang x-ray at meron itong finding ng cardiomegaly, hindi agad ibig sabihin ng isang tao o pasyente ay talagang malaki ang kanyang puso. Pwede pa rin na ito ay false positive
nagkamali lang yung x-ray or dahil ito sa maraming factors at hindi talaga malaki ang puso ng pasyente. Pag ang nakalagay naman sa chest x-ray ay normal ang size ng puso, doon siya accurate. Ibig sabihin, pag normal ang size ng puso, the heart is not enlarged or normal size heart, ito ay may percentage ng correctness ng around 87%. Uulitin ko, pag malaki ang puso at may finding ng cardiomegaly sa chest x-ray, ang accuracy nito ay nasa 35 to 40% lang. Kung ang puso naman ay normal at maliit sa chest x-ray, ito naman ay mas mataas ang accuracy na 80%. Medyo nakakalito kung ating iisipin, pero ganun talaga yung mga test kasi nga wala talagang 100%. Yon ang rason kung bakit minsan kayo ay nakuhanan ng cardiomegaly sa chest x-ray, tapos kayo ay pinagawa ng 2D echo, yun yung ultrasound sa puso, yun naman ay lalabas na normal. So nakakapagtaka, di ba? May cardiomegaly sa chest x-ray, tapos normal naman pala doon sa 2D echo, na yun ay mas accurate. Yun ang dahilan, kasi nga ang accuracy ng chest x-ray, pag may finding siya na cardiomegaly ay hindi ganun kataas. At yun din ang rason kung bakit kung kayo ay mayroong cardiomegaly sa inyong chest x-ray, ang next na pinapagawa ng inyong doktor ay pakuhanan kayo ng 2D echo. Oo, mas mahal siya, pero ito ay mas accurate na magsabi kung ano ang size ng ating puso ng mas accurate kaysa sa chest x-ray. So next time na kayo ay kukuhanan ng chest x-ray, isipin lamang natin ang mga factors na to. At importante, yung tamang posisyon at yung tamang paghinga ng malalim pag kayo ay kukuhanan ng chest x-ray para hindi tayo falsely mabasahan ng cardiomegaly at hindi na tayo paggawa ng kung ano-ano pang mga tests. By the way, ang mga dahilan na pwede na totoo ng paglaki ng puso, ang mga pinakamadalas na dahilan ay pagkakaroon ng hypertension or high blood, pagkakaroon ng problem sa baradong ugat sa puso, pagkakaroon ng heart failure, o kaya naman yung mga tao na nagkaroon ng problema sa kanilang valvula sa puso, yung mas nakikita sa mga bata, yun ang rheumatic heart disease, at yun naman sa mga may edad, pwede rin magkaroon ng mga problema sa valvula ng puso, yun naman ay tinatawag namin mga degenerative or related na sa edad. So, kung meron kayong cardiomegaly at wala naman kayo ng mga ganitong kondisyon, malaki ang possibility na dahil lang sa mga technical factors kaya lumaki ang inyong heart shadow sa x-ray at posibleng nabasahan kayo ng cardiomegaly. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Like and share the video, especially dun sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang sa ganitong mga uri ng kaalaman. I-click nyo na rin ang notification bell para malaman nyo agad na mayroon akong mga bagong videos. I will see you next time.